now in part 2 of our conversation with Carl. Next natin, pinag-usapan natin yung yung language no. Pero naalala, di natin pinag-usapan yung journey mo from passing the bar to now. Kasi ang ganda nung when I witnessed your professional career, isa ka sa mga sobrang proud ako na batchmate. Wow. No joke yun. Nakaka-touch naman yan. So Top notch ba tawag dun? Valedictorian namin si Carl. Tapos alam mo, eto on record pa. Pero I think sinabi ko na yun sa'yo. Back in the day, first year tayo. Kasi 19 lang ako nun matatanda yung classmates natin. Ikaw, older din si Carl sa akin. 1 year lang. Grabe ka naman. Kayo Magka-batch kami. Pero yun nga yung kanina sabi ni Carl, yung buhok ko pala Rockly. So, si Naruto. Very totoy ako nun. Tapos, si Carl, ito lang siguro perception ko lang to, but not our classmates. Pero I think they don't take me seriously. They don't believe in me. Ganun ako feeling ko. Pero, hindi naman. Pero, I can confirm na hindi. Pero, from my perspective, you're one of the persons who believed in me. Wow. Oo naman. Eto may mga tao talagang akala, perception ko again, na I think tingin nila sa akin loser ako. Pero si Carl na top 1 namin, natutuwa ako kasi parang unironically he believes in me na papasa kami bar and naging bar buddy ko siya. Kaming dalawa ay nag-aaral. Ano ba yung bar buddy? Parang yung kasama mo lang to review. Pero like formal yun na, ikaw bar buddy ko. Hindi, parang lang, tayo yung sabay mag-aral. Within yourselves. Pero in a way, medyo official siya kasi kaming roommates. Roommates, official. In a way, dormmate, no? Pero roommate kami nung bar. Yung bar operations, kasi meron yung time namin bago kayo mag-take ng bar exam, kailangan in-house kayo sa isang hotel para sabay-sabay kayo ihahatid ng bar operations nyo. So, magkasama kami. Ano yun? Parang pinili nyo or... Pwede. May choice ka naman kung sino yung bar buddy mo, syempre. Pero at the same time, yung mga classmates kasi namin, ito again, perception ko lang, intimidated kay Carl. Kaya ayaw siyang sabayan mag-aral. Kasi siya yung person na nagtatanong lagi, what are the elements of this? Enumerate mo nga, Lance. Kasi parang, parang for me, style ko yun, para mabilis maalala. Alam mo yung parang ini-echo sa'yo nung kausap mo. Parang nag-band pareho. Pero, since in-open up naman ni Lance, ito totoo, sobrang laki rin naging tulong ni Lance sa akin. Not only in law school journey, pati sa bar exam. Totoo yan. Hindi mo naman. Naging bromance. Nagbago yung this is hindi na pala ito dorm podcast, bromance podcast. Facilitated by AJ. Balik na rin. But full honesty, laking tulong rin ni Lance. I think it's a mutual benefit na naging bar buddy tayo. Kasi nakatulong tayo sa isa't isa. Siguro in a way, match kasi hindi ako na-intimidate pag nagtanong ka. Tatanong ko sa'yo, sige nga, you answer your question. Nasasabayan ka ni Lance. At saka nakakatulong talaga siya. As in, like, minsan siya rin may tatanungin. Tapos, biglang mapupunta kami. Naalala ko may time, ito bar exam na. Syempre, before ka mag-exam, may oras ka konti mag-review. Isang buwan yun, yung exam na yun. Isang buwan, grabe. Anyway, so si Lance may mga tanong siya, tapos lumabas sa mga So, galing. Siguro, kasi lagi patanong din ako tinatanong ko siya. Tapos ikaw, hindi ka na-annoy. Yung iba, ay, pareho pala tayo. Kasi pag yung for me, hindi siya annoying. Hindi, may mga tao na-annoy sa iba. Kami na-annoy. Aral ako. May ganun. So kami, ito parang iba yun kilala niyo rin. Alam niyo. Hindi kasi yung ginawa mo yung voice parang girl Kumbaga, swak kami. Yung namin, swak sa isa't isa. Pinagselosa na kasi Carl. Labo nun, bro. Pero yun, isipin mo, every single day from around 8 or 9 a.m. Tapos matapos kami, gantong oras. Umabot tayo 10, di ba? Hanggang sarado for review. Aaral lang kami. Tuloy lang. Sa study hall sa Lasal. Kaya, for me, I'm proud nung pumasa tayo. Kasi pinaghirapan talaga natin. So, ayun, I started that statement or
introduction. Kasi For the journey. for the journey. Kasi yung next part na tatanong ko sa'yo, yung journey mo, kasi iba-iba yung journey ng mga batchmates natin eh. From Well, totoo naman yun. passing the bar, hindi na kita everyday nakakausap. Oo. Di ba? Tatanungin ko na ba yung usual kong tinatanong? Sige, go. Sige, for it. go. Okay. Kasi Bago diba, tayo mag-usap si ng Lance journey. kasi yung naglo-law school, nag-breakdown daw siya sa CR. Oo. Ng Lasal alam ko yan. BGC. Tapos humiga daw siya doon sa... Hindi ko alam yung higa part, pero alam ko yung Siyempre, breakdown. maganda sa Lasal, ang linis ng TR. Kaya pwede, yan? Humiga siya. Ay, hindi mo alam yun. Hindi ko alam yung higa part, pero alam ko Oo. nag-breakdown siya. Like, Oo. nakwento niya yung breakdown. Oo. Pero hindi ko alam na humiga ka sa CR. Ayun. At saka, let me be clear, hindi malinis yung CR na yun. Hindi, yung sa Rufino, hindi na ba malinis ngayon? Hindi, I'm never malinis yun. Hindi. Alam mo bakit? May mga classmate kami doon, pag umihi, talagang tumatalsik doon eh. Tapos humiga ka naman. Hindi, bagong linis yun. Oh. Bagong linis. Sure. Oo. Anyway. Pero hindi na, ine-exaggerate mo. Yung nag-breakdown lang ako, ganun. Hindi kaya humiga ka sa Oo, yung parang, ganun. Ayun nga siya sabi ko. Oo, So, ayun. yung tanong ko is, yung mga lawyer, di ba si Ralph tinanong ko rin, Oo. kung nag-breakdown na ba siya on the process of the law school? Ako, yes, meron. No? Oh, hindi ko alam yun. Meron, multiple times. Kahit valedictorian, no? Can break. Meron. Mas pressured ba pag lagi, kasi from first year to fourth year siya yung laging top 1 eh. Uy. Oo. Sa akin, mas na-pressure ako, not really sa law school. Na-pressure ako sa bar. Kasi yung expectations ng mga professors namin, parang pag nakikita ka, di ba, sa ibang students sabihin nila, kaya mo yan, papasa ka. Sa akin, hindi napapasa eh. Sabi ko, itap mo yan. Iba na yung, di ba? Parang like, ina-assume nila na sure pass ka naman na, basta itap mo na lang. Parang hindi, gets mo, parang ako, lalo kung nape-pressure kaysa mga tulong. Speaking of breakdown, meron nung release nung bar, ano ba nakwento ko to sa'yo eh? Di ba, magkasama tayo ng... Nag-St. Jude tayo. St. Jude muna tayo, tapos iniwan kita sa Supreme Court, tapos umuwi ako. Tapos parang nung hinihintay ko yung result, nagka-anxiety attack ako while driving. Hindi naman ikaw nagda-drive eh. May nag-drive for us. Time na ako ni nag-drive eh. Okay. Sa pagbaba van? nyo, pagbaba nyo, tapos kinuha ko yung sariling car. Kasi nga parang hindi ako comfortable to stay in the house. Ganun. Kasi kasama pa natin mama mo nun eh. Sa van. Correct. Tapos Kasi ba tayo magkasama nung bar? Yung magkasama kayo ng bar. Binaba kami. Si Carl kasama kong sumimba. Tsaka yung tapos ex ko. Ganon. Kasama ba dito? Kasama. Magkasama Binaba kayo. kami sa Supreme Court. Supreme Court. Kasi Para sumimba lalabas kami. yung result doon eh. Tama ka dapat. Uy, ang saya. Hindi ko sumama. Ayaw mo talaga. Sabi ko hindi ko kaya eh. I mean, hindi ko kaya nandun. Kasi ang tapang ko. Tapang Oo yun nga, kasi tapang nga. may pros and cons. Imagine mo, pag pasado ka dun, good for you. No. Pero pag bagsak ka dun, Oo nga Sobrang sakit no sa Supreme Court ko pa nag-antay. So, si Carl, Hindi ko Bumaba. kinaya. Sabi ko, hindi ko kaya. So, bumalik akong bahay. Nag-try ako mag-drive para Nag-unwind na. nag-anxiety ako. nag-drive around ka lang Manila. Parang tinatry ko lang. To clear your head. Biglang ganon. nag-anxiety ako nung nanginginig. Tapos biglang weird sobra. Sanay ako mag-drive. But for some reason, nung time na nag-anxiety ako, breakdown talaga, hindi ko alam kung paano gamitin yung manubela. Ano yan? Labo, Ano di ka ba? lang, Ganun? pumunta ka lang sa side street. Punta ako side hindi ko nga mapindot yung hazard eh. Parang ganun. Tapos, breathe in, breathe out, siguro mga 5 minutes bago naging okay. Pero yun, sobrang kabado. Yun. Meron. Tapos paano mo nalaman na nakapasa ka? Oo nga, no? May nag-message sa akin. Si Lance yun. Hindi eh. Hindi ko rin alam busy eh. siya on other- Busy ako with, kasama ko kayo. Kasi nangyari, binaba niyo ako. Sila yung minute ko. Di ba? Ang galing. Galing naman Nagtahi yung na yung story. Hindi, yung sa akin may nag-message, yung Tahin. unang reach out sa akin is yung dati kong pinagtatrabahuan. Yung Okay. parang group. Sa firm? Tapos nag-congrats na sila. Yun. Sa firm. Sa firm. Law firm. Dati. So law firm ka nung before ka pa pumasok? Yun. Ay, So, oo nga. journey no. Yung, Journey na. after passing the bar, nag-work ako sa law firm kagad. Yun As an associate. as an associate, yun yung first job ko. So I work immediately. Makati yung place ng firm. Parang ikaw din, di ba? Magkalapit kami office. Magkalapit kami actually, Namimit kami nagkikita minsan. kami sometimes. Yun. Then after nun, tumagal rin ako doon ng mga may taon naman, then lumipat ako to become a in-house counsel.
No? So, for those who do not know, ang in-house counsels are basically lawyers rin, but they're working inside the company. Diba? So, parang house lawyer. Parang ganun. Diba? May tinatawag na house accountant, mga ganun. So, may house lawyer. Then, after nun, may nangyari kasi, no, personal, nawala yung dad ko. So, I had to resign. Condolence. I had to resign from the in-house counsel job. Babalik na naman yung ganda nung babalik na naman doon sa previous topic, yung tungkol sa business. Kasi, di ba, nung nag-work ako sa labas, iniwan ko yung father and mother ko sa family business namin, di ba? Bigla yung pagkamatay ng dad ko. So, I had to go back there. Nag-stop rin ako mag-practice. Talaga? Oo, because of that. Anong year to? Yung 2020? 2021. 2021. Pandemic. Namatay yung dad ko sa COVID. Condolence. So yun, I started working there. But doon ko naramdaman na I really exerted effort to work there until nakuha ko rin yung hindi, I won't say I perfected it, but nakuha ko na yung daily grind doon sa business, no. But it does not bring me joy and sense of fulfillment. So after kaya na-explain mo yung kanina. So nag-decide na ako tayo ng sariling firm. Wow. Doon pala nag-start yun. Well, actually, I initially inisip ko mag-work ulit as either in-house or another firm, no. Pero nung time na yun, parang sabi ko, leap of faith, di ba? Kinausap ka ng nanay mo nun? Di naman, kasi nung time na yun, technically, kaya mo pang ipagsabay. Oo. Pinagsabay ko, to be honest. Ano yung pinagsabay mo? Business. And yung gumawa ko ng firm, no? So, tong firm na to, ito yun. Ito na yun. Ito na rin yun. But, nung start nun, yan? Very, very young na firm. As in, like, walang kliyente, ganun. Diba? Ito? Ito, at the very start. So, that was 2021, diba? So, nung 2019 pa lang, I have close friends. Kilala nyo na yun, no? So, I have close friends. Namit ko nga yung close friend mong kliyente. Hindi, iba. I mean, close friends in the sense na naging partners ko dito. Okay. 2019 kasi parang pinag-uusapan na namin ma-idea and mga ganun. But we were engaged separately. So, we can't really do work together yet, no? As a firm. No? But, parang we always talk about it, no? But nung 2021, nung nawala nga ako sa legal practice, then I tried to return. No? Sabi ko, gawa na lang tayo ng firm. No? And there, na-establish. So, yun. Part of the journey, pag nag-uumpisa ka sa firm, mahirap talaga. Kasi, number one, you have to get clients. No? And I won't name names, but at the start, talagang aabusuhin ka ng mga tao. So, lalo na, when they know that you're just starting. Nabago. Ilo-lowball ka, ganun? Hindi na ako new lawyer nung time na yun, no? So, may mga 3 years of experience na ako. Nagbabarating ka, ganun? Hindi sila magbabayad. Kasi parang free pro bono. Kasi parang feeling nila, wala naman, like, maliit lang yung firm mo, you're just starting new. Sasabihin mo, kasi you have to be transparent. Syempre, magtatanong yan na, bakit namin papahandle yung kaso sa'yo? So remember, you're trying to market yourself, you're trying to get clients, diba? So, marami kaming mga nakausap ng mga kliyente na magsiset ng meeting sa coffee shop, sa mga restaurant. Ni pagkain, di binayad. So parang nilibre mo siya, ganon? May time, ang lala, pinabayad pa sa amin. Parang baliktad yun, Di ba dapat yung client may, lahat? Pag-establish ka na. Pag nag-uumpisa ka, I'm not trying to... Ano term yun yung pag nagbabayad ng retainer? Hindi, yung... Yung admin cost? OPE. O out-of-pocket expense. Out-of-pocket expense. So, parang, when I was starting, no, na-experience ko lahat yun na mga kliyenteng hindi nagbabayad, mga kliyenteng talagang abusuhin ka. Oo. Na sinasabi mo na may legal consultation, sabihin sa'yo, wag muna, preliminary lang naman. Yung mga ganun, no? Wait lang, saan mo nakukuha yung mga kliyente na yun, yung mga bago? Oo nga, no? Ano yung strategy mo before to get clients? Wala. As in, like, talagang, pag may nangailangan, word of mouth lang, ganun? Hindi nga Wala akong word of mouth kasi I'm just starting bago diba? Pa lang so parang, like, pag may mga friends na may mga problema, mga ganun, diba?
Like, sabihin ko, uy, lawyer ako, baka makatulong ako, maganon, diba? Or minsan, mga friends ko rin na nagsasabi na, pag may kailangan na legal services, baka kailangan nyo, mga ganon. No? So, at the start, wala. To be fair, no, yung mga friends ko, sila yung nagbabayad. Oo, ganon. Oo. Alam mo, sino hindi mga nagbabayad? Yung mga either hindi ka talaga kilala, or mga kamag-anak. or yung mga hindi kayo close. Yung parang, alam mo yung matagal mo nang hindi kausap, tapos biglang, uy, college batchmate mo. Hindi ka talaga babayaran. Ano yung kakausamin ka lang sa messenger or Out of text nowhere, mga ganun. So, it was really a big hurdle for me nung umpisa. Me and my friends na naging partners ko here. At that time, wala pa kayong physical office? Wala pa. So nung time na yun, Ano yun? until may kliyenteng nagtiwala. So pag may nagtiwala, ibig sabihin, kayo na mag-handle ng kaso. So ang ginawa namin, kasi kailangan mo ng physical address pag nagtatayo ka ng firm. So yung condo ng isang partner ko, yun yung ginawa naming quote-and-quote office para lang may taga-receive kami ng mga mails, mga ganun. Pero kasi residential condo, so may guard na sa baba. So meron. May taga-receive. Pero, you know, looking back, nung nag-start kami, ako at yung mga naging partners ko here sa Adalo, no? Lahat kami. So, kami na ang gumawa ng pleading, pati printing kami, pati pagpunta sa post office. Ako. Naging messenger ka rin? Ako yung lahat. Physical pupunta doon. Pupunta ako sa korte, papareceive ko yun. So, hindi kita ma-imagine. nakabarong ako noon, pawis na pawis gano'n. No? Bustling, no? Kasi never to nagko-commute eh. Yung mga kaklase ko hindi nagko-commute. But importante siya, and I later realized na importante siya. Bakit? Part siya ng journey kasi pag natutunan mo lahat ng aspects ng trabaho ng isang firm, doon ka pala makakatayo ng tamang firm. Kasi nung nag-work ako for, di ba, nakwento ko nga, nag-work ako for firm. Hindi ko naman inaalam kung paano ginagawa ng paralegal yung trabaho nila. Basta bibigay mo na lang yung papel. Hindi ko rin inaalam kung paano ginagawa ng sekretaryo yung trabaho nila. Yung mga docket ba yun? Docket system. Ang lala ko dati, pati scanning, hindi ko kaya gawin. Wow. Pero nung ginawa ko yung sariling firm, natuto ako kasi wala kaming tao eh. So started from scratch, natuto ako mag-scan, natuto ako mag-photocopy, natuto ako paanong tamang i-fastener ang mga files, paanong tamang i-puncher, alam mo yon, lahat yon. So from Messenger natutunan ko na paano pumunta field post, ano yung strategy para ma-mail mo on time, pati mga LBC, mga ganun. No? So all of that helped me and my partners create this one. Kasi nung slowly na lumalaki na kami, alam namin paano mag-train. Ako nag-train ng paralegal, ako nag-train ng messenger. Pati notaryo, yung mga i-stamp doon. Oo, kasi lahat yun book, na natutunan ko by myself, no? Which, yun nga, pagdating mo, nung nag-work ako ng firm, and I'm very brave to say this, I'm sure may mga maraming lawyers now na pag tinanggal mo yun sa firm, hindi marunong mag-filing yung mga yan. Naniwala ako dyan. Hindi nila alam kung paano kausapin yung field post. Hindi nila alam kung paano bumili ng tamang stamp para umabot sa ganung lugar. Hindi nila alam kung saan magpa-photocopy. No, masyado namang ano yun. Anong alam nila? Hindi, I mean, sige, bigyan ko ng perspective si AJ. Bigyan mo kami perspective. Yung law office ko before, nung private ako, maliit lang. So, alam ko yan mga ganyang bagay. Pero ngayon, nasa malaking firm ako. Biggest firm. Biggest firm in the nation. Medyo, compartmentalized yung ganong aspects. So kami, focused kami on our legal work. Correct. We're given one secretary each, which I now appreciate as a privilege. One lawyer, one secretary. So yung printing, yung pag-xerox, tsaka yung hindi mo na problema yun. Tsaka yung pag-mail, tsaka yun sa envelope, di ba? Lalagyan mo yun. Pwede mo pang i-print yun di ba? Tama. Tsaka tipla kape. Hindi. Alam mo, may mga ganun. Pero, may ganun. May mga ganun lawyer. No? Pero they're not like us. They're not like us. They're not like tapos, us. At the same time, yung pag-receive ng mga documents, hindi mo na problema yun, diba? Kasi may docket management system, tapos meron ding messengers yung office. Correct. Pero, so medyo alienated yung doon lawyer. Doon di ba si Harvey dati? Sa docket ba or sa mailroom? Hindi, si Saul Goodman yun. Hindi, si Harvey, di ba? Nagano rin siya dati. Hindi, prosecutor si Harvey.
Harvey Sa Suits, di ba, nag-ano rin siya? Nag-docket. Nag-docket? Mail room ba? Meron ba? Hindi, I sorry, think hindi si ko Saul maalala. Goodman yon. Hindi. Pero regardless, medyo alienated na pag malaki yung firm. Mm. Kasi minsan may mindset, lawyer ako eh. Ako yung gagawa ng legal work. Which is wrong. Ayun, Oo. maganda yun. Kasi, nun nga, yung kaming tatlo, nung partners, when we started this, natutunan namin lahat yon and because of that, naintindihan namin paano mag-hire ng mga tao. Kung sino yung... Oh. So, back to the journey story, no? So, 2021 yon nawala dad ko, then nag-try nga ako na, to put it up officially. Kasi nung 2019, ano lang yun eh, parang, I mean, meron kami pinag-usapan, but it's not really a firm, di ba? Hindi kami established firm. So, nung 2020, I guess 2021, Same year? Ang dami nangyari sa'yo ng 2021. Nung 2021, before the end of the year, sabi namin, let's make it official. New Nag-register kami, no? Saan para- nag-register? For the information of everyone, kung gusto nyo talaga magtayo ng firm. Mm. Yung tunay na firm, ha? Yung firm talaga na law firm, no? Yung firm na firm. Spectre, Pearson, Lots of lawyers will hate you for that. O bakit? Ano meron? Hindi, Pero nothing ito, against them, maganda. diba? But Wala para for akong idea. everyone's Sige. Bigyan mo context si AJ. for everyone's information, if you really want to put up a real genuine law firm, Oo. kailangan mo mag-register. Saan ba nagre-register? Articles of partnership. Articles of partnership ang tawag doon. Okay. Nag-register ka sa Security Exchange Sa Commission. SEC, oo. Sa SEC. No, dahil partnership yan, and you are considered and classified as a professional partnership. Okay. Ibig sabihin, it's a partnership in exercise of profession. Now, importante yon kasi when you register the partnership, you establish a separate juridical entity na partnership. So And that means a lot. you created ADA, separate juridical entity na siya. Around 2021, nung create namin yon, so talagang nag-formalize kami. Nung time na yon, wala pa kaming office, no? But, Yung sa condo pa rin? Condo? So, yung condo pa rin, tagal rin namin doon, siguro mga 1 year rin doon. Then, because of that, so meron, di ba, merong mga kliyenteng ng abuso, but meron ring kliyenteng nagtiwala. In fact, yung first Supreme Court case na napanalo ng firm namin, shout out sa Division 1 ng Supreme Court. Oh, CJ yun na, Division 1. Chief Justice. Wow, Division 1 pa kayo nanalo. Big deal yun. Big deal yun, okay, big deal yun. That's number 2 client namin sa buong firm. Imagine mo, sa buong history namin, sila yung pangalawang kliyenteng nagtiwala sa amin. Alam nila na wala kaming office, walang ganun, pero hindi, may tiwala kami sa inyo na, Galing. may tiwala kami sa inyo na ikaw mag-handle, diba? And yun, siguro for those lawyers that are planning to put up their firm, no, the best way to market yourself is through your good performance. Kasi after nun, because of them, yung number 1, number 2, number 3, di ba? Nung maganda yung naging performance namin sa kanila, word of mouth. Doon na yun. Lahat namin Doon papasok yung word correct. of mouth. Doon papasok word of mouth. So kung gusto mo ng magandang word of mouth, no other excuse. No matter how many awards you won, how many publications you make, it will not be enough. Nothing can compare to a good marketing than word of mouth. Kasi a client na sinervisan mo ng mabuti has every right and every credibility to tell another potential client na okay tong abogado ko. Na mapagtitiwalaan mo yan. Iba yun eh. Tapos pag tinanong, paano mo nasabi na mapagtitiwalaan yung abogado? Kasi ginamit ko rin siya sa abogado, nanalo kami. May credentials na. May street creds na sa... may testimonial na eh. May court kaya, creds na. kaya yun. Tapos after nun, doon namin natutunan na bawat kliyenteng pumapasok sa opisina namin, you have to give your best performance. But syempre, hindi ako pwedeng tumalon sa portion ng journey na ito na kagad. Kailangan nyo maintindihan na because you're starting out, hindi kami nagno-know kahit kaninong kliyente. So syempre, nag-i-start na yung word of mouth, diba? So, exponential yan eh. So, makaserve ka ng 3, mag-word of mouth yan. Pwedeng maging 6, pwedeng maging 12, 18, gano'n. Pero hindi kami nagno-know. Sa umpisa. Kasi, wala kaming capital, wala kaming savings, diba? So, hindi kami, saka, diba, ni-register na namin. So, naglabas kami ng sariling pera. Ayun pa. If you want to put up a firm, you have to put skin in the game. Kailangan nyo maglabas ng pera.
Naglabas kami. So may nagtatayo ba ng firm na firman lang? Matatawa ka, may mga iba. May mga iba ang kala nila pwede silang magtayo ng sariling practice without putting any skin in the game. Hindi sila gagastos. Wala pong ganun. So may nagtatayo ng firm na hindi talaga sila firm? Ang hirap i-describe pero medyo gray area na eh. Kasi merong mga tao, they just create, may case sila together. Akala nila firm na yun. Kasi ang ganda collaborating lang. Ito without trying to bring down anybody, maganda kasi tingnan na pag yung letter mo, yung letter mo, tas ang rami yung mga lawyer sa letterhead. So, yung iba, ang ginagawa, technically hindi talaga sila law firm, walang registered na professional partnership, but solo prac ako, AJ, solo prac ka, Lance, solo prac ka, para maingganyo natin makakuha tayong kliyente, kunyari, law firm tayo. May mga ganun. Kolorum nga. Hindi naman kolorum. Ang hirap i-describe kasi in a way, it's tapos, not illegal. Tapos, ang ginagawa nila, parang, illegal. upa na lang sila ng isang office, tapos, hindi ko kaya bayaran yung renta nito. Alam ko na, bigyan kita ng mesa, magbayad ka rin, tulong tayo sa renta. Pero gets, para kang naging co-working space. But you represent yourself as a firm without any registration of a firm. I think pwede ganito, sige, try ko ganito yung description niya pag layman. Kasi we keep on saying juridical entity in a way, para siyang company. Pero not per se, may mga technical terms para niya. Pero halimbawa, si Carl nga, he created a firm with two other persons. Hindi na siya Carl, that person eh. It's now Adalo. So, correct. Kung merong mga liability doon, mga payments, kay Adalo, pwede siya maggawa ng as mga... primary. As primary. So, sorry maraming technicality kasi yung partnership. Yung pinaka-layman term. As primary. Pero pwede rin yung pumunta sa partners pag kulang na yung fund nung partnership. So, doon, may separate, parang company na. Sorry. Pero yung iba gumagawa ng... Baka kasi takot kami na hindi namin na-explain na mabuti. Hindi kasi yung... At saka takot rin kami for the sense of accuracy. Mamaya may sabihin kami, tapos kulang. Baka sabihin ng iba, ay mali yan. Kasi yung majority ng listeners ko, inaaral ko. Mga friends ko, hindi naman lahat lawyer eh. Most of them from my fitness community and from my book club, malawak eh. So when you say terms, you want as much as possible explain it properly. Mas layman siya. So, yun nga, yung kinuwento ni Carl, naging Adalo. Whereas, yung ibang firms, yung ibang offices, walang official, new entity. Hindi sila firm. Hindi sila registered partnership. I think that's a better term. That's the better term. Anyway, so yun. So, going back, you have to have skin in the game. You have to put out money. Now, risky yun. Kami, nung tatlo kami nag-umpisa. Kasi, remember, hirap na kayo maghanap ng client. Tapos, pag naglabas kayong pera, may risk na hindi nababalik. Totoo yun. Lahat naman ng negosyo, ganun eh. May risk. Parang kang kinasal sa partners mo. Parang ganun. Kasi kasi parang talaga, totoo. No? So, yun. But, then, after nun, di ba nasa condo po kami? So, nung rumarami na yung mga kliyente namin, and dahil nga nag-put out na kami ng sariling pera, nakapag-hire na kami ng isang staff muna to help us out. Now, importante din yun. So, ang tagal yung kayo-kayo lang na parang ikaw din gumagawa ng secretarial work? Ako lahat, secretarial work, messenger work, then hanggang makahire kami isa. Now, importante yun for growth, no? For those listening. Importante yun because pag hindi kayo umabot dun sa stage na you have to put out your own money to hire somebody else, you can't do more legal work. Bakit? Diba time-consuming yung messengerial, yung mga admin. So, hindi ka makaka-focus on talking to clients and working on legal work pag hindi ka nagde-delegate. So, importante yon. And, ang raming growth pains doon kasi natutunan namin, so, nakahire kami ng isa, nakahire kami ng dalawa. Ano na yun? Si Cha ba yun? Shout out kay Hi, Cha. Namit mo ba siya kanina? Yung partner niya? Hindi, yung babae. Ay, akala ko partner mo siya. Sorry, shout out sa girlfriend ko. Ang napakagandang attorney Rose Ansi. Pero yung life partner kasi. Yung love partner, life partner. Wow. Si attorney Rose Ansi. So, shout out. So, yung nanalo kayo sa Supreme Court. Hi, Ann. May mga... Ano na yun? Yung nanalo kami Supreme Court, established na to. Established na. So, yun. So, isa-isa muna. Arami namin growth pains. So, syempre, di ba, nung nag-hire na kayo, lumalaki yung overhead cost. Overhead cost is
yung salaries na Ito, binabayad nyo. ganyan, kuryente. Ilaw, tubig, Operational renta. Ito, Wala pa kami nakabukas office nun, na, di ba? oh. Until we decided, no? Nakakatawa to. Parang lumalabas na naman yung issue nung Anong issue? color room. Color. Oo, kasi may mga nagkukwento sa amin, may mga kliyente kami na pag nagpa-advise sa amin, sabi niya, niloko ko nung accountant ko, color room na accountant, walang office, puro work from home lang, tapos tinakaw yung mga binabayad ko sa kanya na dapat i-remit niya. Oh. Sabi niya, hindi na ako talaga magtatawa-tiwala sa mga professional na walang opisina. Tinamaan kami 3 partners. Sabi niya, parang tayo na nakakaya naman. So, sabi namin, paano yan? Laki nilang ginagastos natin sa pasweldo. Sabi, hindi. Labas kami ulit pera. Gastos na naman Teka, tayo. may isa kayong staff. Saan yung office niya? Wala, dahil sa condo lang. So, usually... work from home siya? Parang ganun din. Kasi work on the field naman ng mga staff. Diba? So, sabi namin, sige, labas tayo pera. So, yun na. Na-establish namin yung Makati office. Shout out sa Adam Makati. We're located in... Nag-plug, pwede ba to? Dito? Sa Jupiter Street sa may Barangay Bel Air, Makati City. No? So, yun yung first office namin. Then, another growth phase. So, paano nyo nahanap yon? May broker na tumulong sa amin. So, yung una, naghahanap kami, grabe ang lala namin. Bakit? Hindi kami marunong, obviously, no, na hindi nga kami sanay na gumawa ng sariling firm first time namin, diba? Alam mo, muntikan na kami kumuha ng unit sa loob ng mall for a long term. Hindi namin naintindihan na hindi pala conducive yun. Alam mo, as in like mall, di ba? Parang wala akong nakitang ganun. Correct, di ba? Sobrang mali nun, di ba? Pero sa SM. muntikan na kami, kasi hindi nga. Kaya yung first law firm na nasa SM. Hindi kami sanay. Bakit siya mali? Bakit nga? Bakit Hindi hindi? ko alam parang... Bakit hindi siya conducive na? I don't think it's the right place. Kasi mall has a lot of maraming foot traffic. Foot traffic, pero law firm ka eh. Di ba? In the sense na lahat ng lumalapit sa'yo may problema. And as much as possible, they don't want to be shown in the public na may problema sila. So, parang mali talaga. No? So, buti na lang, hindi namin ginawa yun. So, I mean, nakakuha kami ng, trust other, okay, another lesson, trust other professionals. So may mentor kayo? Lawyer ka. Hindi, I mean, trust other professionals. So, hindi porket lawyer ka, alam mo na lahat. Hindi porket lawyer ka, alam mo na kung saan ka maghanap ng office space. Kaya broker. Kaya kumuha kami ng licensed real estate broker. Ang galing niya, nahanap niya sa amin. Sabi namin, ano ba yung vibe niya sa amin? We're a boutique firm. Nag-uumpisa lang kami, mga bata kami, mga ganun. Sabi niya, I found the perfect place for you. Yun, tapos yun, na-introduce kami. So, tinayo namin yung first office. Part pa rin ng growth pains. Nung may first office na kami, ang problema namin, di ba kami pa rin ang nag-a-attend ng hearings? Ayun, na-witness ko na yun kasi nagpa-blessing kayo. Tapos, paano ba yan? Hindi na natin, itong potential client, hindi ko makausap kasi nag-a-attend ako ng hearing na iba. Sabi namin, di ba naglabas na nga kami pera para sa office? Mukhang kailangan natin maglabas ng pera. Para saan? Associate. Mag-hire na kami ng lawyer na under namin. So, yun. Doon nag-umpisa. So, it's a continuous anxiety and at the same time growth and fulfillment, no? Bakit? Habang lumalaki kayo, maraming clients yun, nag-hire kami ng dagdag na dagdag. Tapos to a point na minsan kasi so ako yung na-vote na managing partner. Shout out sa dalawa kong partner, walang hiya. Bawat partners meeting na lang, kaya sabi ko, gusto ko nang bumaba as managing. Pero since voting nga yun. Allowed ba silang i-shout out? Ako pa rin, hindi ko alam. Basta. Sige. Hindi, kasi 3 kami. So, majority vote, diba? Lagi akong binoboto pa rin managing partner. Hassle, 2. Hassle kasi maging managing partner. Dahil ang problema ko, aside from the cases that I do handle, kasi sa firms, ano yun? Day-to-day management? Day-to-day, so sa firms kasi, may mga partners yan, di ba? Oo. Technically, pag nagpa-handle ka doon, the entire firm handles the case. Mas maintindihan mo na yung suits. Yan. The entire firm handles the case. Pero, but, meron kang, kunwari, ikaw client, dahil yung loob mo nakatrust kasi isang partner, may tinatawag na handling partner. So, for a particular case, kahit na yung firm yung hinar mo, meron kang partner na nag-handle talaga nung kaso mo. So, on a per case-to-case basis, may ganun. So, ang hirap maging managing kasi handling partner ka sa mga ibang cases, but at the same time, you have to do the admin work. Yun yung ginagawa ng managing No? partner. So, kailangan mong isipin yung admin. Managing, part ng management. No? So admin, labor, of course, welfare of the firm, no? Reputation of the firm.
mga inisip na. Although, syempre Parang head ka talaga. may role rin yung mga partners, no? Pero may perk naman yun. May perks naman ng pagiging managing partner. Mas maraming work. I mean, I guess part nun is leadership na na-steer mo yung direction ng firm. Para kang president ng org. Ayan. Parang. Yan. To simplify it, I guess. Yeah, but you know, it entails more responsibility, no? So Pero pwede ka pang magdagdag ng partner. Pwede. In a firm, pwede ka magdagdag ng equity partner. May buy-in sila, ganun sabihin. Kailangan. Buy-in. Yun nga sabi niya, skin in the game. Oo, you have to. Sa'yo ko unang narinig yun na sa friends ko. Nababasa ko lang yun before. Buy-in. Oo, kasi minsan may napapansin ako yung mga lawyers. Gusto nilang kumita pero ayaw nilang gumastos. Wait lang, kung pwede mag-buy-in, pwede naman sila mag-buyout? Ay, oo nga no. Good question. Pwede. May term yan. Dissolution yung tawag dyan. Pero, pwede. To short answer, pwede. But may process na sinusunod yan. Oh, so kailangan botohan din siguro, no? Pwede, actually, sa partnership, pwede kayo magbotohan, magtanggal ng partner. Oh, that's some pwede. shoot shit, man. I mean, part naman yun. So, yung equity niya, mababalik sa kanya, but at a certain price na lang. Ganun. Ano opinion mo ng May yung rebate na partners na friends in the beginning at partners na purely for business lang? Ano yung Okay. objective opinion Gets mo ko doon? yan on some other business field. Meron talaga na better you stay professional, we're just business partner. Mga joint ventures, mga ganun. Gets ko yan. But for law firm, I think at the very least, good relationship and good friendship yung partners mo. Oh. Don't get me wrong ha. Sa partnership and for those who wants to open their law firms, mag-aaway kayo ng partners. Hindi kayo laging okay. But yung ability nyo na mag-away at maging mature enough na mag-sorry at magbati, parang jowa, gano'n, no? Yung maturity mo to learn from that should be an important facet in choosing a law partner. Parang jowa. Parang jowa talaga. Parang jowa. Shoutout sa jowa ko. Yun! Tsaka sa jowa ni Carl. Jowa mo, di mo pa Shoutout ko si Charlene. Law student siya. Shoutout ulit sa aking magandang Doon din sa maganda kong girlfriend. Naging guest na rin namin. So, ask mo na yung ano? Sige. Closing question. Thank you, Ayun. Carl. Pero nakakatuwa kasi yung mga guests namin, usually, in sorry. the first... Before ending the journey. Sige. Oo nga. Kasi wait, before... Nag-end tayo yung first office mo. Okay. So Oo nga. first Kasi office. nandito na tayo ngayon sa second office. Then, after nun, outgrow namin yung first office. When I mean outgrow, yung space namin. Kasi 30 square meters lang yung first office namin. Really small, no? Parang ganito nga kalaki lang eh. So, since we're shout out ulit sa kapatid ko, siya nag-design ng first office ko sa Makati. Kahit na 30 square meter yun, ang galing ng pag-design niya, mukhang malaki. Ang ganda nga eh. Siya rin nag-design po nitong second office namin. No? But yun, because we outgrow it and we had to hire more people, we had to look for another office. No? So, ang nangyari, nahanap namin to, but we didn't close down Makati yet. So, naging branch 2 to. Very grateful to our client who owns the building. Naging kliyente namin siya, in-offer sa amin, no? So, yun. So, word of mouth ulit, no? yun. Tapos, syempre, paulit-ulit na lang ako, skin in the game, invest na naman kami, labas na naman ng pera. But, ngayon kasi, mas nakikita namin yung value. Bakit? Kasi, di ba, nung tumatakbo na yung firm, kumikita kami ng pera eh. So, parang kami, confident kami sa sarili namin na pag naglabas kami ng pera to invest on ourselves, babalik siya. Kasi may credibility na kami on ourselves na kami rin nagpa-work, umikot yung pera na bumalik rin sa amin. Parang ganon. But yeah, for this office, naglabas na naman kami ng malaking pera no, to have this done. Then, as a final word, no, para doon sa mga gusto magtayo ng firm, you should be prepared to also learn how to do business. I think minsan yan yung mali ng mga lawyers. Hindi, kasi natuturo sa law books law is a profession and not a business. Correct. Pero may thin line doon Yeah, kasi kung gusto mo mag-survive yung firm, dapat marunong ka rin gumawa ng business. Within the bounds of legal ethics, di ba? Within the bounds of legal ethics, but at the same time, within the professionalism of business majors, yung mga theories, na-apply mo yan here. So, here, for example, yung mga accounts payable namin, mga profit margin namin, importante yan. Which hindi namin natutunan yun at the start, but sa uli, natutunan namin na dapat pala nangongolekta tayo ng bayad. Dapat hindi ganito kalaki yung accounts payable natin. Kasi kahit kami mga abogado,
totoo kahit kami mga abogado, may mga kliyenteng ang lalakas pa rin ng loob na putukan kami ng cheque. Tapos kakasama mo bouncing checks, no? Paano mo kakasuhan yan, di ba? Naging kliyente mo na, di ba? May mga, kahit ganito kami, mga kliyente pa rin kaming matatapang na hindi magbabayad sa amin. Ganun, di ba? Kahit So, ngayon? kahit ngayon, part ng business. But now, mas kontrolado namin. Marunong Alam na niyo kami na gagawin. self-police na Self-police. ito, mga business terms ito, no? Meron kami yung like 90 days, 120 days, no? Kung kailan na namin siya kino-consider as bad debts, kailan na siya. So, business aspect, no? So, if you want to put up a firm, you have to be ready to do business. Yun. And I think yun yung misconception na basta magaling lang ako ng lawyer, makakatayo ako ng law firm. No. Kailangan mabalance out mo yung legal performance mo, yung ability mo to do legal work, and at the same time do business. Oh. Wow. Kasi Buti na minsan, lang. nakakalimutan yan eh. Buti chinoy ka, no? Ano ko, Hindi mo nagamit yung pagka-chinoy mo. but in fairness, pati partners ko, Minsan so, yan, nagamit rin nila. Oh. Yung natutunan nila from the corporate world, no? And yun, and so now, when we have partners meeting, part na yan ng agenda namin lagi, yung financials, mga ganon. Isa pa, another advice. Pag naging law firm kayo, hindi lahat ng binabayad ng kliyente pwede mong gamitin. That's not your personal money. That's the money of the firm. Oh. No. Wait, so does it mean, halimbawa pag may kinita yung firm, may isusweldohan nyo lang din sarili nyo? Hindi naman, may dividends kami, but dapat Dividends. dumaan siya ng proseso. Ah. Kunyari, let me give you an example. May lawyer, may law office siya, may partner siya, nagbayad ng acceptance fee sa kanya ang kliyente. Sabihin natin, malaki, mga 100,000. Sabi niya, akin na rin to eh. Sige, bilhan ko muna ng watch. Mali yun. Ang pera na binabayad ng mga kliyente should go first to the firm. So firm. Oh. It should go through the proper process. Hindi kasi juridical entity nga siya. Correct, no? Minsan, hindi ako naninira, based lang rin to sa kwento and experience, may mga lawyers, dahil nga hindi marunong magnegosyo, feeling nila, lahat ng binabayad sa kanila doesn't go to the law office, it's their personal money. No, same with business, ang fund ng corporation, ang fund ng stockholders, sa partnership, ang fund ng partnership, ang dividends ng partners, dividend ng partners. Hiwalay dapat yan. Bakit? Kasi yung pera ng partnership, dapat ang una niyang sinasagot, overhead costs, rent, labor expenses. Admin cost. Correct. Tapos the rest, yun na yung sa partners. Dapat, bago kayo mag-declare ng dividends, dapat unrestricted na yung income nila. parang corporation na. Hindi, yun na nga eh. So, yun. So, advice, diba? Sabi mo, what's my, kung pwede ako mag-advise dun sa mga gusto magtayo ng firm. Again, be ready to do business. Also, understand how business work. No? And third, understand how the entire organization work. Dahil naging messenger ako, naiintindihan ko kung paano gawin yung trabaho nila. Naiintindihan ko rin na gaano katagal dapat ginagawa nila yung trabaho. Alam mo yun? Yung mas na-manage mo yun properly. So, malalaman mo na kung halimbawa, ang tagal ng work, alam mong pang matagalan talaga yon. Or pag mabilis. alam ko na nagsasayang ng oras, mga ganun. No? So part yun ng learning. Wow. Grabe, ang dami ko natutunan. And, teka, Teka, bago tayo mag-end, meron akong tinatanong lagi, which nasasagot na nga during the course of the conversation. What would you do if money is not an issue talaga? Or not an issue? What would you be doing? Honestly, I'd still be a lawyer. Wow. Bakit? Uy, pareho tayo Ganun din sabi ko. Talaga? Ito, totoo. Pero solo. Ay, podcast pala. Wait, so, Storyteller. kanina pa ako nagkukwento ng hardship about the firms. Diba? Okay. Let me give you some good, Podcaster pala ako. good benefit of putting up your own firm. Di ba sabi ko nga, if money's not the issue, I'll still be a lawyer. Bakit? Because if you have your own firm, you get the discretion to choose who you want to represent. Yun. And who you want to help. May mga pro bono cases po kami. Yun. So, masaya sa akin na nakakatulong rin ako back to the society. Although, to be clear hindi ko naman pwedeng gawin mamaya kasi pag narinig yung pro bono, hindi ko pwedeng gawin yun kasi remember the tip, di ba? Business pa rin. Business. So, kailangan Business meron pa minded rin. pa rin.
So may pro bono kami, and hindi ko magagawa 'yun pag I'm working for others, kasi pag if you're working for others, boss mo yung magsasabi na hindi pwede yan. Ba't natin tatanggapin, hindi kaya magbayad? Diba? Ngayon may option ka na to accept or not. Yes. And kaming tatlong partners here, no, we do pro bonos, and we're very flexible to that, no? We help out those people. I can't name names, no, because of attorney-client privilege, pero yung mga kinakasuhan for useless stuff, no, and because hindi nila alam yung mga position, yung mga injustice, no. Hindi naman to something new in the Philippines, no. There's clearly still improving but very slow turning of the wheels of justice, and there are still injustices, no. So with owning a own firm, you can represent and help out the people that you think deserves your help. Wow. Malaking bagay 'yon. Na kahit walang kitain na makatulong. Kasi ikaw magsabi, hindi, tulungan natin yan. Let's put the full support of the firm, the partners, the associate, to help that poor guy, no? And yun, meron kaming mga like senior na scam. Alam mo yun, yung mga nakakaantig talaga ng puso na natutulungan. So yun. And I'm very proud of that. I'm very happy na nagagawa ko yun because I have my own firm. Not for the money, no? Pro bono. But again, if you want the firm to survive, you have to, I think, balance. all in life, no? It's balance. Kaya ito yung yin and yang. something that Yin and yang. correct concept. Correct. No, it's correct really now, smart. Correct. And something na I really there's an economic concept, no? The economists would always say, no? Equilibrium. Sobrang ganda ng concept na yun, na at the end of the day, the best thing to have in life is that it's always balance, equilibrium. Hindi pwedeng sobra nito, hindi perang medyo technical na, di ba? Pag sa economics, di ba? Laws of demand and supply. Pag sobra ka ng supply, mauubos mo yung marginal utility. So, yung demand yan, babagsak. Kasi bagsak na yung demand, tapos oversupply ka, babagsak yung presyo, magka-crash siya, di ba? So, same rin with life. I think everything, no? Law practice and everything you do, there should be a fine balance, equilibrium. Hindi pwedeng sobrang, sorry for the example, hindi pwedeng sobrang madasalin ka nga, hindi ka nagbi-miss ng church, pero hindi ka naman mabuting tao. Alam mo yun? Dapat may balance. May balance on everything. Hindi rin naman pwedeng, ito, minsan guilty ako, hindi naman pwedeng puro trabaho lang, nakakalimutan mo na Kailangan mo rin mag-steps. Mabuhay. Mag-steps. Sa mga ganyan, diba? Or your health. Gym. Gym. Ganyan. So, equilibrium is a good part. Nice. Thank you, Attorney Au. Ang ganda. Ang dami kong natutunan talaga kahit pareho tayo lawyers and magka-batch pa nga tayo. Dapat mag-podcast ka na rin. Gawa sarili mong I think kulang yung oras ko for podcast. Ito pa isa. Ikaw, na-prove mo na ngayon kasi yung mga young lawyers, they think that social media is the key para magkaroon ng kliyente. Ay, nako. Bawal yun, di ba, Simon? Yun nga, the gray area. Pero ikaw may yung mga proof, ethical issues ikaw yun. yung proof na you don't have to market yourself sa social media to get valuable clients. No. Word of mouth for me is the best marketing kasi it's the most credible type of marketing. Tama naman. Nice. Diba? Ang sarap rin marinig na yung kliyente mo, nire-refer ka sa iba. So, that means that, tama yung ginawa ko for him or her to refer me to others. Diba? Tama. And ito honestly, 90% ng mga kliyente namin ngayon is born out of referrals. Wow. 10% lang yung mga walk-in namin, mga nag-i-inquire through our website or mga Google page. Literal may nag-walk-in dito? Dito hindi pa as madalang, but in our Makati branch, yes, may mga nag-walk-in. Like nakikita ko sa nila yung sign. Pero ang liit lang nun, 10%. 90% word of mouth, referrals. Galing, oh. Tapos sasadyain talaga nila kasi it's a very tago na lugar eh. Ganun naman ang law firms, sinasadya talaga. Kaya nga sabi sa inyo, di ba? Kahit magtayo ka ng law firm sa mall, hindi siguro ang business lang ng notaryo, alam mo yun? Pero turn up nga siguro yung mga high profile kasi cases. Kasi kung high profile cases or client ka, gusto mo ng privacy yung value rights. Tama naman. So, ayun. Thank you, Attorney Carl. Where can people find you if they want to contact you or contact lang eh. Contact lang. Well, we have 2 branches currently now, no? So, one in Makati, one in Parañaque. You can search it in Google, ADA Law Office. ADA Law Office, or yung full name namin, CMG/ADA Law Office.
yun, lalabas naman yan. Nandun naman yung contact details namin, website. Email pala. Email, mobile number, nandun naman lahat. No? So if you may mga legal concerns, you want to consult, gano'n. So yeah, feel free. So pwede siguro sa description ilagay ko as Pwede ba yun pag Spotify? pag sorry. tiningan mo sa may sige. description, you can contact him. Yes. We'll provide I you think our that's email. I think that's ethical naman. Ethical, Just provide the lawyer naman kayong dalawa. details. Kaya ina-edit ko to well eh. So, Bawal hindi pwedeng i-publish agad. Pag alam mo ba sa US? Hindi, okay na ba? Teka, eto na. So, ayan, thank you, Attorney Carl. Teka lang, nabitin ako sa US. Sa US kasi, marami rin mga vloggers, mga podcasters, di ba? Kumukuha sila ng liability insurance. May ganun. Para lang pag may nagkaso sa kanila, libel, mga ganun, may sasagot. Yes. I think Dito ba sa Pinas may ganun? Hindi kasi ang weird ng libel natin. Sa atin, criminal act talaga ang libel. So, makukulong ka. Doon kasi is bayad lang. So, Mahigpit pa lang. I'm here Batas to natin. defend you, AJ. Hindi, joke. Hindi ka pwede. Hindi ako pwede. Actually. Who knows? Baka So, so, ayun. Good night, dormates. uwi pa tayo. Uwi pa tayo. And see you sa next episode. I hope marami kayo natutunan kay Attorney Carl. Good night. Bye. Thank Good you. night. Good night, dormates.